Nagpaabot ng hinaing ang mga overseas Filipino workers sa isang senador. Kaugnay ito sa issue ng online voting sa 2025 midterm elections. Si MJ Mondihar sa balita. Habang papalapit ang halalan sa Mayo 12, dama ang pangamba ng maraming OFW hinggil sa magiging proseso ng kanilang pagboto. Sa halos isang buwang pag-iikot ni Senator Robin Padilla sa Europa, personal niyang natanggap ang mga hinaing ng kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na sa usapin ng online voting na para sa ilan ay may kaakibat na panganib at walang kaukulang katiyakan. Ang iba pa nga, gustong i-boycott ang eleksyon dahil sa kakulangan ng tiwala sa online voting. Reklamo ng mga Pinoy, marami pang hindi nakakapag-rehistro sa online voting. Ang iba naman, inireklamo na hindi nila ma-access ang kanilang data sa COMELEC matapos magparehistro sa internet polls. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, ang pre-enrollment para sa online voting ay tinakda mula March 20 hanggang May 7, 2025. Sa panahong ito, kailangan magparehistro ang mga overseas Filipino na botante para makakuha ng passcode na gagamitin sa pagboto online. Naun nang dumulog ang PDP laban sa Supreme Court para ipahinto ang internet voting at ibalik ang manual na pagboto. Ayon sa partido, walang batas na nagtatakda ng online polls. Nais din lang matiyak na mabibilang ng tama ang mga boto ng mga itinuturing na makabagong bayani. Dahil meron pong mga OFW, ang sigaw nila, boycott na lang. Naku po, pinuntahan ko po yan at kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott. Ang COMELEC ay nagtakda ng voting period para sa overseas Filipinos mula April 13 hanggang May 12. Pero dahil sa sangkatutak na reklamo, ipinangangamba ng PDP laban na magkaroon ng disenfranchisement sa mga OFW na bigo makapagparehistro para sa botohan. Anya, ang Korte Suprema na lamang ang natatanging pag-asa sa isyung ito. Hindi na po panawagan ng PDP ito. Panawagan na po ito ng ating overseas Filipino workers na ang COMELEC ay bigyan sila ng pagkakataon. Meron pa namang panahon Isang linggo pa ang palilipasin natin bago i-implement todo itong online voting. Ayon sa datos ng COMELEC, tinatayang nasa 1.3 million overseas Filipinos ang inaasahang lalahok sa kauna-unahang internet voting sa bansa. 98% po nung nakaraang eleksyon, 98% po ng OFW hindi sa harang binoto. 98%. Kaya alam po natin, siguro naman po na yung aming partido ay binabantayan po yan obviously pro-Duterte niya na sentiment. Sakaling hindi katigan ng Korte Suprema, tinitingnan ng partido ang pagsasagawa ng continuing exit polls sa lahat na nakaboto na. 1 month yung voting So kung magre-report sila kaagad sa isang online command center, sino ang binutuhan nila, anong pangalan nila, kailan sila nagboto, yung registration number nila, may data talaga tayo. So we can have clear data per area. Singapore, Hong Kong, doon sa Canada, doon sa Dubai. Makikita natin yan, ongoing yan, kasi i-publish natin sa Facebook. Oo, makikita natin at alam natin. And then, paglabas ng resulta ng COMELEC, at least makompare natin kung maliciously, different from our online poll exit, which should be credible, at least may masabi tayo, may clear data tayo. Ayon sa COMELEC, 77 na Philippine embassies at consulates sa buong mundo ang lalahok at magiging venue ng internet voting. Patuloy namang hinihikayat ng PDP laban ang mga overseas Filipino worker na huwag mawalan ng interes na bumoto sa eleksyon dahil ito raw ay sagradong karapatan nating lahat ng mga Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.